kailangan natin kausapin si Mary Mon dahil inupuan niya yung buong Blue Ribbon. Medyo may highs and lows eh. Yan. No, talagang may mga halos magkapikunan na. Oo sa nga. May martilyo pa. Oo, may martilyo. So, hayaan natin na si Mary Mon Reyes ang magbalita sa atin tungkol sa ginanap po na Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects na maanomalya. Go ahead, Mary Mon. Mary Mon Kadiri ba talaga? Nako, magandang gabi sa inyo. Medyo naging ang pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee kasi nangyari dito kamakailan lang daw nalaman pero inamin ni DPWH Secretary Manuel Bono na mayroong ghost flood control project sa bansa na kanila rin ipinangakong iimbestigahan pa. At ito nga rin daw ang lumalabas sa ito rin ang tila nangyayari sa isiniwalat ni Senator Jinggoy Estrada na mga maanomalyang proyekto sa probinsya ng Kalumpit, Malolos at Hagonoy sa Bulacan na kabilang sa mga flood-prone areas sa Pilipinas. Natukoy na ang kontratista nito na ang Wawaw Builders pero absent ito sa pagdinig pero kabilang sa top 15 contractors na nakakuha ng abot 100 bilyong piso o 20% ng halos 10,000 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Pakinggan natin ang naging palitan sa komite kanina patungkol dito. An integrated, comprehensive master plan that will finally solve the problem of flooding in this country. Do we have that? So we have recorded 18 major river basins. Even if we have 100 river basins. Yes. Until and unless you are able to present a master plan that will integrate these river basins, you will be going nowhere. Yan naman yung napuna kanina ng komite sa kawalan ng koordinasyon sa pagitan ng DPWH at River Basin Control Office na nakatalaga supposedly sa pagde-develop ng master plan para sa flood control sa pamamagitan ng pag-integrate ng mga river basins sa bansa. Pahayag din naman ni Senator J.B. Ejercito na garapalang pagnanakaw daw umanong ghost projects at napag-initan din ng komite ang QM Builders at binatiko si Senator Marcoleta ang DPWH dahil sa pagpayag nito na makakuha ng flood control projects na nagkakahalagang abot 7.3 bilyong piso kahit pa na isa itong sole proprietorship na on process ang pagiging isang korporasyon. Paliwanag naman dito ng DPWH may hawak daw itong Philippine Contractors Accreditation Board license at explanation naman ni Alan Quirante na may-ari nitong QM Builders aabot naman daw sa 40 billion pesos ang kanyang net financial contracting capacity. Narito ang bahagi ng pagdinig. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Pero idiniin naman ni Senator Mig Zubiri, hindi lang daw dapat ang DPWH ang punahin kundi maging ang mga amendment na ginawa ng House Small Committee sa National Budget. Pakinggan natin ang senador. DPWH is not all at fault. Namamanggal yung budget. Iba yung NEP paglabas po ng ng GAA. Hindi kasalanan ni SEC. Yun, Mr. Chairman. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Nagbabala na rin si Senator Sherwin Gatchalian na maaari namang ilipat ang buong budget para sa flood control sa mga paaralan at eskwelahan pag nakita talagang walang itong napupuntahan. Kaya raw nagiging palpak at substandard ang mga materyales ng flood control project. Samantala, 7/15 lamang na kontratista ang naging present kanina kaya ang gagawin ngayon ng komite, hahainan nila ng subpoena ang mga kontratista na hindi pumunta sa pagdinig. So far yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo. Okay. Malinaw, Mary Mon, at before kita, meron lang isang tanong sa'yo, pero habatiin ko lang si Betsy Alejo Aitin dahil siyang wag-poer na ngayon ng STLer. Thank you, Betsy. Hello sa inyo, ha. So nakikita nyo po, nagpa-flash sa screen yung mga contractor na hindi po nakadalo kanina. Dahil, tama ba, Mary Mon, yung iba nagkasakit? Ay! Akala ko joke yun. Totoo ba yun, Mary Mon? Ay, nawala si Mary Nawala Mon? ba si Mary Mon? Ay, Ay, hindi pa. Wait lang. okay. Mabalik natin si Mary Mon. May tanong kaming napaka-important.
Nais naming malaman na kung kamusta na po si Senator Robin Hood Padilla. Ayun na. Baka nakita niya dun eh. Andun na ba siya? Before yan, may tanong lang si Chiki, Mary Mo, totoo ba na nagkasakit bigla ang ilan sa mga kontraktor na ito? Kasi parang nagtawanan, kala ko joke yun, Mary Mon. Totoo ba yun? Oo, totoo yan. Kasi Okay. doon sa mga ito, nagkaroon ng pagpapaliwanag yung ilan sa mga kontratista na hindi pumunta. Halimbawa, sa St. Timothy Construction Corporation, paliwanag dito na ipinadala ni Maria Roma Rimando na hindi na makakapunta dahil nagdadalamhati siya sa pagkamatay ng isang foster parent. Mula naman sa Sunwest Incorporated, ang pagpapaliwanag naman ng presidente nitong si Aderma Alcazar, may scheduled leave daw para mag-attend sa personal family matters abroad. At mula naman sa Top Notch Catalyst Builders, ang excuse naman nila ng presidente nitong si Yumer Villanueva ay may scheduled medical procedure. Kaya dito na minungkahi ni Senator Erwin Tulfo na parang yung mga excuses na to ay parang hindi sapat. Isampina. Kaya napagdesisyonan nilang ipasabpina. Yeah, okay. So we'll wait for the next no? I'm sure may kasunod. Oh, this won't be Medyo the last bitin for sure. Kasi kailangan nilang lisanin yung session hall dahil darating magkakaroon ng session ngayong hapon. Yes. Kaya naputol yan. Pero Mary Mon, maiba ko ha. Kamusta naman si Senator Robin Hood Padilla? Nakasalubong niyo ba dyan? Kasi ang naging tugon niya, hindi siya nagsalita, pero naging tugon niya doon sa mga kontrobersya tungkol sa kanyang staff ay nag-file ng bill na ano siya, mandatory Drug testing. para sa mga opisyal. Tama yan. Nagkaroon ng sinasabi mula sa opisina ni Senator Robin Padilla na hindi raw biro, hindi nila tinuturing na biro itong issue. Kaya doon din sa pamamagitan nga ng Senate Bill 1200, ito nga yung Drug-Free Government Act na nais isulong ng Senador, sana nga raw sa pamamagitan nito, makontrol na nila at masiguro na wala nang magiging presensya ng paggamit ng illegal na droga sa loob at labas ng Senado. Kasabay naman yan, kanina rin hapon, 1 p.m., nagsagawa na rin ang opisina ni Senator Raffy Tulfo ng drug testing siya plus yung 54 niya na staff. At sa lumabas na resulta, lahat sila negative. Asahan naman natin na susunod dito ay ang opisina naman ni Senator Loren Legarda. Yeah, bakit yung ibang mga senador at mga staff kayang gawin? Doon ako na di-disappoint na yung iba hindi pa nila ginagawa. At saka yung concerned na na tanggapan ay hindi pa ginagawa. Sila naka-spotlight ngayon eh. Sa akin kasi, kung dati ine-ere natin yung lagi nilang yung talagang galit na galit sila at marubdob ang damdamin kapag ka war on drugs ang pinag-uusapan. Pero ngayon parang ang tahimik, Mary Mon Panindigan lang sana. Oo. Oo, yun nga Samantala, ang so far na development natin na nakita dito, sa sesyon nung isang araw na naaprubahan na ni Senate President Jesus Escudero yung mandatory drug testing. Pero pinaplansya pa sa ngayon yung pinakamagiging panukala na to kung paano nila gagawin. Okay, sige. We'll get more updates from Mary Mon sa mga susunod na araw. Thank you, Mary Mon. Salamat, Mary Mon Thanks, Reyes. Mary Mon.